ay ang pakikinig. Ang pakikinig ay kinasasagutan ng sensorang pandinig. May mga proseso ng pakikinig. Una na rito ay ang mga tunog ay pumapasok sa ating tainga. At pagkatapos nito ay dadako na ito sa ating auditory nerve. At pagkatapos nito ay kinikilala natin ang mensahe. Ang pagkilala ng mensahe ay nakadepende sa kalagayan ng tao. At ang kasunod na proseso sa pakikinig ay ang pag-interpret sa iyong naririnig. At ang panghuli na proseso sa pakikinig ay ang pagsagot sa iyong naririnig. Ngayon ay dadako tayo sa mga uri ng tagapakinig. Una rito ay ang Wilder. Ito yung tagapakinig na kahit anong pang magbabahagi ng halimbawa o kahit gaano pa kalawak ang pagtatalakay ng isang paksa sa isang guro ay hindi nakakaunawa ang bewildered na tagapakinig. Ngayon, ang sunod na uri ng tagapakinig ay ang BCP. Ang BCP ay nasa salita na busy ay palaging may ginagawa tuwing talakayan. Halimbawa lang ang kanilang ginagawa ay ang pagsusupply, pagsusulat, kahit wala namang kinalaman sa talakayan. At ang kasunod naman na uri ng tagapakinig ay ang tinatawag na eager beaver. Ang eager beaver ay kumbaga ito yung mga tagapakinig na kapag nagtatalakay ang isang guro ay palagi lamang tumatango o di kaya'y ngumingiti. Sa totoo ay wala siyang naiintindihan. At ang kasunod na uri ng tagapakinig ay ang sleeper. Nasa salita na sleeper. Na kung nagtatalakay ang isang guro ay natutulog lamang siya. At ang kasunod na uri ng tagapakinig ay ang tinatawag na tiger. Kung sa hayop pa ang tiger ay isang mabangis na hayop. Gayon din sa tagapakinig na tiger. Ito yung tipong tagapakinig na kapag nagtatalakay ang isang guro ay mas pinili niyang mamimintas at pagkatapos ay nagtatanong sa guro. At ang kasunod naman na uri ng tagapakinig ay ang two-word listener. Ito yung pinaka-hinahanap ng mga guro sa tagapakinig na ito. Dahil ang tagapakinig na ito ay hindi lamang nakikinig sa kanyang tainga, kundi nakikinig din maging sa kanyang isipan. At ang kasunod naman na uri ng tagapakinig ay ang tinatawag na frowner. Ang frowner ay nagtatanong sa guro pagkatapos ng talakayan. Ngunit ang layunin niya ito ay nagpapa-impress lamang siya sa kanyang mga kamag-aral. At ang kasunod naman na uri ng tagapakinig o ang kahuli-hulihang uri ng tagapakinig ay ang relax. Nasa salita na relax na kapag nagtatalakay ang isang guro ay relax na relax o kalmadong-kalmado lamang ang kanyang salita. Ngayon ay dadako na tayo sa mga uri ng pakikinig. Una ay ang passive na pakikinig. Ito yung pakikinig na kumbaga nakikinig ka lamang, ngunit hindi mo masyadong napagtuunan ng pansin ang iyong pinakikinggan. Halimbawa ito ay kung nakikinig ka sa isang radyo ng anumang pinakikinggan mo at nagbabasa ka rin ng libro. Hindi mo masyadong napagtuunan ang iyong pinakikinggan. At ang kasunod naman ang uri ng pakikinig ay ang attentive. Ito yung pakikinig na sinusuri mo o nakikinig ka dahil pinagtuunan mo ng pansin ang isang bagay. Halimbawa ng attentive na pakikinig ay yung nakikinig ka sa pinakapaborito mo na musika sa radyo. At ang kasunod na uri ng pakikinig ay ang yung appreciative. Ang appreciative na pakikinig ay kagaya lamang ng pakikinig ng mga awitin sa radyo, ang musika sa konsyerto. At ang kasunod naman na uri ng pakikinig ay ang analytical na pakikinig. Halimbawa, kapag nag-defense ang isang mananaliksik, yung panelist ay siyang analytical na nakikinig sa
mga mananalisik. Naghahayag siya ng mga komento o paghatol ukol sa kanilang nauulinigan. At ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang uri ng makrong kasanayan. At ito ay panunood. Kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng panunood, ay ito'y pagmamasid ng mga motion pictures, visual media, upang magkaroon ng mensahe sa pinanonood. May mga salik ng panunood. Una na rito ay ang discriminative or discriminatory na panunood. Ang panunood na ito ay naghahayag ng sariling opinyon ukol sa kanyang pinanonood at naghahayag ng prejudice sa palabas. At ang kasunod naman na salik sa panunood ay ang tinatawag natin casual o panlibang. Halimbawa nito ay kung nanonood ang isang taong nababagot sa kanyang mga gawain sa isang komedya. At ang kasunod naman na salik ng panonood ay ang tinatawag na komprehensibo. Layunin ng manonood na maintindihan ng gusto ang kanyang pinanonood. At ang panghuli na salik sa panonood ay ang kritikal. Halimbawa, kapag mayroon na ngayong pelikula ng Nolan Tangeray, ang kritikal na panonood ay sinusuri niya hindi lamang kung ano ang mga pangyayari sa kwento, kundi maging ang pagtutuligsa ng author. At ngayon, yan ang panonood. Dadako naman tayo sa ikatlong uri ng makrong kasanayan. At ito ay pananaliksik. Ang pananaliksik, kung bibigyan natin ng kahulugan, ay may pangangalap ng informasyon upang magkaroon ng solusyon ang isang suliranin o mga bagay-bagay. May disenyo ng pananaliksik. Una rito ay ang kwalitatibong pananaliksik. At ang pangalawa ay ang kwantitatibong pananaliksik. Uunahin natin talakayin ang kwantitatibong pananaliksik. Ang kwantitatibong pananaliksik ay ito yung pananaliksik na systematical o empirical. At ang mga halimbawa ng pananaliksik na ito ay ginagamitan ng pamamaraang survey. At ang pangalawa naman na siyang kabilang panig ng kwantitatibong pananaliksik ay ang kwalitatibo. Ang kwalitatibong pananaliksik ay tungkol sa pananaliksik ng mga kaugalian, mga kaugnayan sa bagay-bagay. Kadalasang pamamaraan sa pananaliksik na ito ay ang pakikipanayam o sa English pa ay interview. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng pananaliksik. Una na rito ay ang basic research. Layunin ng basic research na magbigay ng kaalaman sa isang bagay-bagay. Halimbawa na lamang nito ay ang pananaliksik ukol sa funds na ginamit ng mga vandals sa Metro Manila. At ang pangalawa naman na uri ng pananaliksik ay ang tinatawag na action research. Ang action research ay naglalayong magbigay konklusyon at magbigay paglutas sa suliranin upang makabuo ng kaalaman sa lipunan. Halimbawa lamang nito ay ang pagkakaroon ng extracurricular activities sa paaralan at ang apekto nito sa mga kabataan o sa kanilang academic performance. At ang kasunod naman ng uri ng pananaliksik ay ang tinatawag na implied research. Ang implied research ay pananaliksik na inilalapat sa populasyon. Halimbawa nito ay ang pananaliksik sa mga bullying na nangyayari sa paaralan. At ang kasunod na uri ng pananaliksik ay ang historical research. Ang historical research ay nasa salita na historical o tumutukoy sa pananaliksik sa kasaysayan. Layunin ng pananaliksik na ito na magbigay konklusyon hinggil sa nakaraan. Halimbawa lamang na pananaliksik ng historical research ay ang pag-unlad ng general curriculum sa kolehiyo. At ang kasunod na uri ng pananaliksik ay ang tinatawag nating case study. Ang case study ay naglalayong malutas ng suliranin, lalo na ang mga bagay-bagay at
kaso. Halimbawa ng pananaliksik na ito ay ang pananaliksik na mas pinili ng isang doktor na maging caregiver sa ibang bansa. At ang kahuli-hulihang uri ng pananaliksik ay ang tinatawag nating comparative research. Ang comparative research ay nasa salita na comparative, ito ay pagkakaiba ng isang bagay at sa isang bagay. Halimbawa nito ay ang pananaliksik kung ano ba ang kaibahan ng panitikang Bisaya sa panitikang Tagalog. At yan yung isa sa mga uri ng makro-kasanayan na tinatawag nating pananaliksik. Ngayon, dadato na naman tayo at bubungkalin natin ang panibagong uri ng makro-kasanayan. At ito ay ang pagbasa. Kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng pagbasa, ang pagbasa ay interpretasyon sa nakalimbag na sagisag o simbolo ng kaisipan. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang proseso ng pagbasa. May 4 na proseso ng pagbasa. Unang-una rito ay ang perception. Yung kumbaga nakatingin ka sa yung binabasa o sa mga sulatin. At ang pangalawa naman ito ay ang comprehension. Ito ang pinakamahalaga sa pagbabasa. Dahil kung walang comprehension at nagbabasa ka lamang ng literal na pagbabasa, ay walang saysay ang iyong binabasa. At ang kasunod naman na proseso ng pagbasa ay ang tinatawag nating assimilasyon. Ang assimilasyon ay ito yung iinuugnay mo ang iyong dating kaalaman sa bagong kaalaman. Halimbawa nito ay noon ay nagbabasa ka ng Noli me Tangere. Ang dating mong kaalaman ay nalilinan na doon. At sa kasalukuyan ay nagbabasa ka ng Elfuribus Turismo. Upang mas maunawaan ng gusto ang Elfuribus Turismo, ay tinurugtong mo ang dating kaalaman ng Noli me Tangere upang higit na maunawaan ng gusto ulubusan ang isang sulating akda at iba pang mga basa. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba yung mga dimensyon ng pagbasa. May mga 5 dimensyon ng pagbasa. Uunahin ko ay ang literal na pagbasa. Kumbaga ito yung pagbasa na literal ka lamang na pagbasa. At ang pangalawa ay ang comprehension na dimensyon. Gaya nga ng sinabi ko kanina na kapag walang comprehension ang iyong pagbasa ay baliwala lamang ang lahat. At ang kasunod naman nito ay ang dimensyon na critical. Ito ay panunuri na pagbasa. Ito ay pinakamahalaga upang mas lalo o higit na maintindihan ang isang bagay. At ang kasunod naman nito ay aplikasyon. Ang aplikasyon na dimensyon ay kapag naunawaan mo ng lubusan ng iyong binabasa, ay ma-a-apply mo o magagamit mo ito sa pang-araw-araw na pagbuhay. At ang kahuli-hulihang dimensyon ng pagbasa ay ang tinatawag nating pagpapahalaga. Kapag nagagamit mo na o na-aplikan mo na ang isang bagay na galing sa iyong pagbasa, ay maaaring mong mapahalagan. Dahil may ibang pagbasa na nakapagbabago sa ating sarili. Ngayon ay aalamin naman natin ang katangian ng pagbasa. May mga iba't ibang katangian ng pagbasa. May pagbasang malakas. Kagaya lamang ng tinawag ka sa isang guro na pagbabasahin sa harapan ng iyong mga kaklase. At ang pagbasa ay may maayos na pagkakalagay. Lalo na ang pagbasa sa harapan ay kailangan ang binabasa mo na hindi nakakatakip sa iyong mukha. Dahil marahil nahihiya ka ba o ano pa bang mga dahilan. At ngayon ay tatalakayin na natin ang isa rin sa mga nakapaloob sa pagbasa ang mga uri ng pagbasa. Una na rito ay ang skimming. Ang skimming na pagbasa, ito yung pagbasa na nagbabasa ka lamang na binabasa mo lamang yung hinahanap mo yung mga keyword o mga minute. Ang kasunod naman ay ang scanning. Ito yung paghahanap ng pagbabasa ng mahalagang informasyon. At yan ang mga uri ng pagbasa. Marami pang mga uri ng pagbasa. Ngunit ngayon, tatalakayin na naman natin ang ibang uri at ang iba ring uri ng makro-kasanayan. Ang kasunod nito ay ang pagsulat. Ang pagsulat ng makro-kasanayan pangwika ay ang mental na aktibidad o
pisikal na aktibidad. Sinasabing mental na aktibidad dahil ginagamit natin ang ating isipan sa pagsusulat, naghihinuha, nagpapalagay, nagnuy-nuy, naghihinula sa mga bagay-bagay upang makagawa ng sulatin. Tinatawag din ang pagsulat na pisikal na aktibidad dahil ginagamit natin ang ating kamay sa pagbuo ng sulatin. May mga proseso ng pagsulat. Isa na rito ay ang rewriting. Sa rewriting, ito ay paghahanda sa gusto mong sulatin. Pagkatapos naman ito ay ang paggawa ng bulador. Sa paggawa ng bulador ay kalakip na rito ang mga balangkas. At ang balangkas, marahil pumipili ka ng balangkas na papangusap, papaksa o patalata. At ang kasunod na proseso ng pagsulat na ito ay ang revising. Pagkatapos ng bulador ay nire-revisa mo ang iyong paghanap ng informasyon sa pagsusulat ng bulador, nire-revisa mo yung mga pangungusap, yung mga pagbaybay. At ang kasunod naman ito ay ang editing. Dito mo na sinusuri o maaring palitan mo yung ginawa mong mga pangungusap mula sa bulador at baguhin mo ito dahil may nakikita kang panibago at mapalabot na kaisipan mula sa iyong mga sulatin. At ang panghuli naman ay ang pinal na kopya. Sa pinal na kopya ay kasali na dito ang pagpapakita ng iyong mga akda o sulatin sa mga eksperto o dalubhasa upang mabigyang komento ang iyong mga sulatin. At kasunod naman nito ay babagsak na yung publishing. Dito na ipinapublish yung iyong mga sulatin. May mga iba't ibang uri ng pagsulat. Kagaya lamang ng akademikong pagsulat o akademik na pagsulat. Ang academic na pagsulat ay naglalayong katulad na lamang nito ang critical na salaysay. At ang kasunod naman na uri ng pagsulat ay ang technical na pagsulat. Ang technical na pagsulat ay espesyalidadong pagsulat. At ang kasunod naman na uri ng pagsulat ay ang tinatawag natin na journalistic. Ito ay kadalasang isinusulat sa mga journalist na mga tao upang ilagay sa kanilang paskil o pamamahayagan ang mga bagay-bagay na kanilang isinulat. At ang kasunod naman ito ay ang malikhain na pagsulat. Kagaya lamang ng mga halimbawa. Una, isa rin ang lesson plan sa malikhain pagsulat, sanaysay, at iba pa. At mayroon rin uring pagsulat na tinatawag na professional. Kapag sinabing professional na pagsulat, ito yung pagsulat na nakabatay lamang sa prosesyon ng isang tao. Kung sa abogado, sumusulat siya ng mga legal records at iba pa. Kung sa nurse, sumusulat din siya ng patient journal. Kung sa pulis naman, nagsusulat siya ng mga police record. At yan yung mga pagsulat. At dadagdagan ko pa ang pagsulat. Mayroong mga item ng pagsulat. Unang-una rito ay ang kaisahan. Kapag may kaisahan ang pagbaybay, pangungusap o kaisipan ng isang pagsulat, ay hindi malilito ang magbabasa. Kasunod naman ito ay ang tinatawag, isa sa item din ng pagsulat ay ang coherence o pagkakaugnay-ugnay. Kapag may pagkakaugnay-ugnay ang isang sulatin, ito ay parang tanikalan ng kandena, pinagdurugtong at matibay ang pagkakasulat. Kasunod na nito ang emphasis o diin. Dito na ginagawa ang balangkas hanggang sa makabuo ng pinal ng kaisipan. At ngayon ay tatalakayin na naman natin ang isa sa mga uri ng makrong kasanayan ay ang ang kahuli-hulihan sa isa sa mga anim na makrong kasanayan ng wika ay ang pagsasalita. Ang pagsasalita ay proseso sa pagpapahayag ng mensahe mula sa iyo. May mga salik sa epektibong pagsasalita. Una na rito ay ang kasanayan. Si Demosthenes nga, utal-utal siya na tao, ngunit naging siyang mahusay. Sinasanay niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasanay sa harapan ng hampas ng alok ng dalang pasikat. Minsan pa nga, sumusuko siya ng bato upang matuwid lamang ang kanyang pagsasalita. At sa huli, nasanay niya ang kanyang sarili at naging matuwid at mahusay. Ngayon, ang nasunod na saling sa pagsasalita ay ang kaalaman.
hindi yung masyadong magalaw ka na parang hinahabol ka ng gamon na o parang mas mabilis ka pa sa trend. Ang pagsasalita sa harapan, ang nangangailangan ng kabisadang kilos, ganito, upang masyadong may diwa ang inyong pagsasalita. Ngayon, ang sabihin sa sangkap ng pananalita ay yung sangkap ng pananalita ay dadako na tayo sa mga uri ng pagsasalita. Una na ay ang talumpati. May dalawang uri ng talumpati. Dito ay ang impromptu. Sunod ay extempore. Ang impromptu, ito ay biglaang pagtatalumpati. Kumbaga kapag dumalo ka sa puro ninyong kamag-anak at ang may bahay tumawag sa iyo upang pasa sa harapan ng mga tao ukol sa nararamdaman mo sa sumakabit ng buhay, ayun ay isang halimbawa sa impromptu. At sa extemporaneous naman, ito ay walang masyadong kahalaan. Itong nagaganap kapag may competition. Sa pagsasalita ay nangangailangan ng maayos, mabuting tindig, lalo na ang kumpas na kamay. Halimbawa, ihahambing niyo ito. Kapag isang taong ng kumpas na kamay, ay parang walang laman ang kanyang pagsasalita. Halimbawa, ay kung nga po pala si Junel Lanaha. At ang pangalawa ay ito. Ay ako nga po pala si Junel Lanaha. Mas magandang pagmasdan kapag may kumpas ang pagsasalita. At yan lamang ang mga anim na makmungkasan na yung pangwika at naway may natutunan kayo sa talakayan. Inaasahan ko na magagamit natin sa pang-araw-araw ang makmungkasan na yung pangwika dahil ito ang nagpupugkog ng ating sariling diwa. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa makamit natin ang ating mga pangarap. At uulitin ko, ako nga po pala Lanaha, ang iyong guro ngayon. Anin yung mapungkas na yung pangwika. Kaya sisimulan natin ito upang mabalikan ng iyong isipan ang ating tinatalakay. Una na doon ay ang pakikinig na tumutukoy sa sensurang pandinig. At ang pangalawa ay ang panunood na tumutukoy sa pagmamasid ng mga palabas, visual media, at iba pa. Ang kasunod naman na ikatlong uri ng makmungkasan na yan ay ang pananaliksik. Marami iyon. Ngunit ang pananaliksik ay tumutukoy sa pangangalap ng intonasyon sa mga bagay-bagay upang mabigyan ng konklusyon o paglutas ang isang suliranin. At ang kasunod naman ng pananaliksik ay ang pagbasa. Marami rin yung ating tinatalakay. Marami yung dimension, merong proseso, merong mga uri ng pagbasa, at iba pa. At ang pagbasa ay isa sa mga makmungkasan na yan na tumutukoy sa interpretasyon, sa mga nakalimbag na simbolo, nag-isag ng kaisipan. At ang kasunod naman ng pagbasa ay ang pagsulat. Ang pagsulat ay tumutukoy sa mental na aktibidad at physical na aktibidad. Kaya, nawan meron kayong naintindihan ngayong araw at uulit-ulitin ko na mahalaga ang makmungkasan ng pangwika na malinang ang ating sarili, lalo na sa pagtupad sa ating mga uulitin ko. Ako nga po pala si Junel Lanaha, ang inyong guro sa Pilipino. Yun lamang po, salamat. Paalam!